Magandang araw mga batang masining. Ako si Teacher Chari, ang inyong guro sa aralin ito. Handa na ba kayo sa isang bagong adventure sa EPP? Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang mahiwagang mundo kung saan ang karayom at sinulid ay nagiging obra maestra. Ang mundo ng pagbuborda. Pagkatapos ng aralin ito, matutukoy ninyo ang mga kagamitan sa embroidery stitches. Masusunod ninyo ang mga wastong pamamaraan sa pagbuo ng basic embroidery stitches. Bago natin ipagpatuloy ang ating adventure, ay balikan muna natin ang natapos nating aralin. Sabihin kung anong bahagi ng makinang pantahi ang itinuturo sa bawat larawan. Simulan na natin. Anong parte ng makinang pantahi ang itinuturo ng arrow? Tama! Ang sagot ay spoon heel. Ano namang parte ito? Tama ulit! Ang sagot ay balance wheel. Ano namang parte ito? Kung ang sagot mo ay pressure regulator, tama ka. Ito naman ay tama. Ang sagot nga ay needle clamp. Ano namang parte ito? Magaling! Ang sagot ay needle. Ngayong natapos ang ating aralin tungkol sa mga bahagi ng makinang pantahi, sa bago nating aralin ngayon, masusubok ang inyong pagkamalikhain. Handa na ba kayo? Ngayon, pagmasdan ang larawan. Ano ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay bulaklak. Ano kaya ang ginamit sa paggawa nito? Tama ulit! Tela at threads. Ano kaya ang tawag sa disenyong ito? Ito ay isang halimbawa ng disenyong ginawa sa pamamagitan ng pagbuborda. Ano nga ba ang pagbuborda? Pagbuborda ay isang sining at kasanayan na nangangailangan ng tamang kagamitan, wastong pamamaraan, at malikhaing paglalapat ng iba't ibang uri ng stitches. Kung ganon, ating alamin ang mga kinakailangang kagamitan sa pagbuborda. Ito ang embroidery hoops. Ito ay ginagamit upang panatilihing mahigpit at banat ang tela habang binubordahan. Ito naman ang karayom. Ito ay karaniwang mas matulis at may mas malaking butas kumpara sa karayom sa pananahi. Ang susunod ay gunting. Ito ay ginagamit sa pagputol ng sinulid at tela. Ang panghuli ay ang telang bubordahan natin. Ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagbuborda. Dapat nating piliin ang angkop na telang gagamitin. Karaniwang ginagamit natin dito ang cotton o linen. Mga bata, nasusundan ba ninyo ang ating aralin? Ngayong nalaman natin ang mga kagamitan na kinakailangan sa pagbuborda, atin namang pag-aralan ang iba't ibang uri ng basic stitches na siyang gagamitin natin sa paggawa ng disenyo ng ating bubordahan. Unang basic o pinakamadaling gawin ay ang running stitch. Ito ay binubuo ng serye ng mga maliliit na tusok sa parehong direksyon na may mga espasyo sa pagitan ng bawat tusok. Sa tingin ninyo, kaya nyo kayang gawin ito?
Huwag kayong mag-alala, kung hindi, panoorin natin ang videong ito para matutunan natin kung paano gawin ang running stitch. Pangalawa ay ang backstitch. Ito ay karaniwang stitch na ginagamit para sa paggawa ng linya. Sa tingin nyo, kaya nyo bang gawin ito? Huwag kayong mag-alala, kung hindi, panoorin natin ang videong ito para matutunan natin kung paano gawin ang backstitch. Pangatlo, ang tinatawag nating satin stitch. Ito ay ginagamit sa pag-fill ng mga solido sa bahagi ng disenyo. Sa tingin nyo, kaya nyo bang gawin ito? Huwag kayong mag-alala, kung hindi, panoorin muli natin ang videong ito para matutunan natin kung paano gawin ang satin stitch. Una, ang running stitch. Ano pa? Backstitch. At ang panghuli ay ang satin stitch. Magaling mga bata. Talagang nakinig kayo.
Ngayon, sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating aralin. Ilabas ninyo ang inyong lapis at papel, isulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang bilang. Ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagbuburda. A. Karayom. B. Tela. C. Embroidery loop. D. Maraming salamat sa panunood ng ating aralin tungkol sa pagbuburda. Ang tamang sagot ay nadagdagan ang inyong kaalaman at mas lumalim ang inyong pagpapahalaga sa sining ng kamay na ito. Pangalawang bilang. Ito ay kagamitan sa embroidery, kalinisan ng gawa, cotton na walang nakalawit na sinulid, pantay at maayos ang mga tahi. Tela, Ang ideal na puntos, 35%. Embroidery sa paglalapat Paggamit ng mga tahi. Sa bawat Tama borda. ang paggamit ng iba't ibang tahi Muli, ang at tamang lahat sagot ay naisaalang-alang. ang inyong Ideal na puntos, 20%. Pagkamalikhain, napaka-kreatibo o creativity. Ang Pangatlong disenyo bilang. ay orihinal at kaakit-akit. Ito ay karaniwang mas Ideal na matulis puntos, at may mas malaking 20%. butas kumpara sa Pagsunod karayom sa sa pananahi. instruction. Sinunod A. lahat